Ang mga dalampasigan ng Bali ay ilan sa mga pinakabihira sa mundo. Ito rin ang ilan sa pinakanatural. Ngunit ang pag-aani ay nangailangan ng pasensya at kung magdagdag ka ng isang malaking halaga ng lakas. Si Gangapura ay 45 taong gulang at siya ay isa ng mga huling magsasaka ng asin dito sa tabing dagat na yon ng Kusamba. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagdadala ng mga basket, puno ng tubig dagat at ibinubuhos ang mga ito sa bulkan na buhangin upang salain ang asin. Ngunit napakaliit ng kinikita ng mga magsasaka ng asin. Karamihan ay umalis sa negosyo para sa mas mahusay, nagbabayad ng mga trabaho sa mga kalapit na hotel at turista. Mga spot, bumiyahe kami sa Kusamba, sa Bali para makita kung paano pa rin ang tradisyon ng pagsasaka ng asin. Nakatayo, bumibisita ang mga artista sa Kusamba at sa malapit na rehiyon para sa kanilang sikat na bulkan na sands. Ngunit para sa pamilya ni Nunga, sila ay naging isang mahalagang mapagkukunan ng kita para sa hindi bababa sa 4 na henerasyon. Sinisimulan niya ang kanyang araw ng 6:00 ng umaga, pagpapatag ng buhangin ng halos isang araw. It's no easy task even for Nungas whose ginagawa niya ito mula noong siya ay 15 pa lamang taong gulang. Siya at ang kanyang asawa ay bumubuo ng hanggang 40 round ng mga biyahe araw-araw para kumuha ng tubig. Ang karagatan, ang mga basket ng tubig dagat ay maaaring tumimbang ng 66 na litro. Dayuhan kahit na sa isang kalmadong araw tulad ngayon ay mahirap. Upang mapanatili ang balanse laban sa isang pamamaga, tide, kaya sinusubukan niyang kumuha ng tubig. Mas maliliit na alon pagkatapos ng 30 taon ay maaari na siyang bumalik-balik para sa mga oras na walang pahinga kahit na bilang umaabot sa 90 degrees ang temperatura Fahrenheit. Ang manumanong paggawa na nagtulak sa ilang magsasaka sa palitan ng mga balde para sa mga makina na, na nakapagbomba ng ganoon karaming tubig sa loob lamang ng ilang minuto. Pero hindi pa nakakabit si Nunga. Dayuhan, Volcanic Sunsets Usamba Farm Salt. Bukod sa iba pang mga uri tulad na mula sa salt pond o rock deposits, mabilis itong sumisipsip ng tubig. Tulad ng natural, salain na pag-iiwan ng mga nakatuklap ng asin sa araw. Ang ibabaw, maingat si Nanga sa pagkalat ng tubig. Pantay-pantay dahil ang asin ay hindi magkristal kung mayroong masyadong maraming tubig. Isang lugar sa isang araw, maaraw na araw, tulad ngayon, ang tubig ay tuyo sa hapon at kinokolekta niya ito kaagad. Karamihan sa mga tool na ginagamit nila ay gawa sa mga lokal na mapagkukunan tulad nitong kahoy na rake. Ngunit ito ay isang industriya na umaasa sa pabago-bagong panahon. Ang mga magsasaka ay maaaring gumugol ng mga linggo na walang kita sa panahon ng tag-ulan sa pagitan ng Oktubre at Abril. Unti-unting nilalamon ito ng isang pagguho, tabing dagat, dayuhan, lumiit ng 32 at 74 na metro sa loob lamang ng 7 taon. Iyon ay halos 5 metro sa isang taon. Ang pangalawang pinakamasama rate sa rehiyong ito ng Bali, pinipilit nitong umasa ang mga maraming magsasaka panlaban sa dagat na gawa ng tao. Lahat ng panganib na ito at kawalan ng katiyakan ang dahilan. Ang asawa ni Nanga ay kumuha ng pangalawang trabaho sa construction at bakit ang mag-asawa? Ayon sa dalawa nilang anak, sinusundan sila sa mga parang asin. Kaya sabi ni Nanga, nag-enjoy siya at siya sumikap para mapanatili ang negosyo niya. Minana sa kanyang mga ninuno. Gumagamit siya ng tubig dagat para i-flush ang lahat ng asin mula sa buhangin at pinapatakbo ito sa pamamagitan ng isang sistema ng pagsasala 3 beses hanggang sa maging dalisay ang asin. Binuhusan niya ang puro asin tubig sa mga labangan na ito. Sila ay tinatawag na balong at sila ay kung ano nagbibigay ng pangalan sa asin. Ang mga tradisyonal ay gawa sa niyog, mga puno ng kahoy,
Ginagamit din ni Banunga ang mga sintetikong sheet na ito na tumutulong sa tubig na matuyo ng mas mabilis. Ito ang tanging bahagi ng proseso na siya ay modernize. Parami ng parami ang mga magsasaka lumipat sa mga ito dahil sila mas mura at hindi tumagas. Ngunit sa tingin ng mga magsasaka na tulad ni EY at Rena, mahalagang manatili sa tradisyonal na ito. Lobo. Alamin oo, ang mga lobo na tulad nito ay maaaring tumagal ng hanggang 30 taon. Ang ganitong uri ng solar evaporation ay isa sa pinakaluma at pinakatradisyonal mga pamamaraan ng pag-aani ng asin. Sa mga 1 o 2 araw ang tubig ay wala nang nag-iiwan sa likod ng hugis pyramid. Mga kristal, ang natural na asin dapat daw mas mataas na nutritional value kaysa sa average table salt na madalas mabigat na pino. Nilalarawan ng mga magsasaka ang lasa bilang banayad at hindi masyadong maalat. At ito lang ang asin ng lumaki, kumakain oo, habang ang Indonesia ay isa sa pinakamatagal. Mga baybayin sa mundong masamang panahon at ang pagbabago sa baybayin ay nakakaapekto sa asin. Produksyon kusamba. Karaniwang gumagawa ang mga magsasaka sa pagitan ng 300 at 60 kilo ng asin buwan, ngunit ang Indonesia ay nag-import ng humigit kumulang 2 milyong tonelada ng mas murang asin bawat taon. Ibig sabihin, ang mga magsasaka ay may mahigpit na kompetisyon. Ang mga magsasaka ay nagbebenta ng 1 kilong lobo na tuyo, asin para sa halos $2. Iyon ay higit sa 3 beses ang presyo ng mass-produced na asin na ibinebenta sa karamihan. Mga grocery store na ginagawa itong isang luxury item para sa karamihan ng mga tao na nag-iiwan sa mga magsasaka ng hindi nabentang stock. Bakit pinamumunuan ng kabataan ng isang network para sa lokal na asin? Magsasaka at tinutulungan niya ang mga artisan tulad ng Nanga ibenta ang kanilang mga asin. Binaling ng mga magsasaka ang mga turista na handang magbayad ng higit pa kaysa sa asin mismo. Ang pagbaba ng turismo sa panahon ng pandemya ay isang malaking pag-urong para sa kanila at walang pangako ng isang pare-pareho. Mabubuhay na sahod ngayong henerasyon ng mga magsasaka. Maaaring ang huling ipagpatuloy ang kalakalang ito. Nakatanggap ang mga magsasaka ng heograpikal na sertipiko ng indikasyon mula sa gobyerno ng Indonesia noong unang bahagi ng 2022. Kinikilala nito na nagmumula ang isang produkto sa partikular na lugar at may kakaibang reputasyon dahil doon. Maasa ang mga magsasaka na internasyonal na prestige at sertipiko ay nagpapalakas ng pag-export, benta. Salamat po, dayuhan.